Okay, tapos na natin yung aral sa buhay. Ngayon, medyo relate doon yung topic natin na isusunod. Hiniwalay ko lang para mas maganda pag-usapan. Ganito. Recently, may mga nabasa ko sa Facebook page. May mga post na parang papunta na rin sa kayabangan. Halimbawa, hindi kaya ni engineer pero kaya ni technician. So pagkukumparahin mo yung engineer at saka yung technician, ano bang gusto nilang doon tumbukin? O ano bang puntuhin doon? Sa madaling sabi, ganun lang naman 'yan. Hindi kaya ng engineer pero nagawa ng technician. Anong ibig sabihin? Minamaliit nila yung engineer, inaangat nila yung technician. Ibig sabihin mas magaling si technician kaysa kay engineer. 'Di ba? So, anong klaseng mindset 'yon? Isang katangahang mindset 'yon. So, kung gano'n ang mindset mo na na mas magaling si technician kaysa kay engineer, kung gano'n yung pinupunto nyo, sa tingin ko kababawan nyo 'yan. Bakit ko sinasabi? Huwag mong pagkukumparahin yung technician at saka yung engineer. Magkaiba ng trabaho yan eh. Although sabihin natin na pareho sila relate sa electronics. Sabihin na natin ECE. Tapos technician. 'Di ba? Magkaiba ng trabaho 'yon, although related sila ng field. Halimbawa, ako technician. May mga nare-repair din ako na unit galing sa mga professionals na tinatawag ko, yung mga engineer, doktor, abogado. Porket ba hindi nila kayang gawin yung nagagawa ko, mas magaling na ako sa kanila? Hindi ganon. Hindi ganon. Kung nag-iisip kayo ng ganon, sobrang taas naman ang tingin nyo sa sarili. Mapagmataas kayo nun pag ganon, mga boss. Ganito lang yan. Balik na rin natin. Halimbawa, technician ako ngayon. Kung engineer ako, tapos may kahit sabihin natin ECE ako, or industrial electronics, o kahit anong klaseng engineering, worth ba ng time ko na magkalikot na yan? Magkalikot na yan. Magkalikot na yan. Magkano labor? 500, 700. Magkano ba kinikita ng engineer per ora? Doon na lang mga busing. Kung matalino ka talaga, kung kumikita ka ng 10,000 kada oras, 'di ba? 10,000 kada oras. Sasayangin mo yung oras mo na malaking kikitain mo kaysa magkakalikot ka. Siyempre, kung practical ang pag-uusapan, kukuha ka ng manggagawa. Papagawa mo sa kanya, ganun simple, babayaran mo siya. O, maskin maghapon niyang kalikotin niya, bigyan mo ng 2,000. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Pagkukumparahin mo engineer versus technician, isang malaking kalokohan naman yung pinag-iisip nyo, mga boss. Anong klaseng mindset yon? Hindi daw kaya ng engineer nagawa ng technician. Yung kalokohan na yun, pinagagawa nyo dyan. Anong mga mindset yan? Magkaiba ng trabaho yan eh. Diba? Sabihin na natin, nagkakalikot din yung mga engineer. Oo, nagkakalikot. At saka yung engineering kasi, yan? Iba-iba trabaho yan. May mga engineer na ang main purpose nila ay mag-innovate, gumawa ng mga bagong design, mag-improve, mag-revise, at kung ano-ano pa. Ang electronics technician naman, ang trabaho nila ay mag-troubleshoot, mag-analyze ng problema sa circuit. Ganun kasimple. Mag-repair. Diba? Malayo yung trabaho. Yun nga, sa simpleng lang eh. Technician ka, marami kang gawa.
Kaya mo bang gawin lahat mag-isa? Di ba hindi? Kukuha ka ng tao. Diba? Kukuha ka ng tao. O hindi mo magawa kasi may ginagawa ka. Nagawa ng tao mo, ibig sabihin ba mas magaling yung tao mo kaysa sa'yo? O, isa lang yung katawan mo. Ganon din naman yun eh. Pero ganon lang din naman yung mindset nun sa ano eh. Engineer versus technician. Pinapagulo nyo lang eh. Dahil sa ang ilan sa atin may hina yung comprehension o pag-uunawa, gumugulo-gulo. So, kung nagkita yung dalawang mahina ang comprehension, nagkasundo sila, ayun, gumugulo. Tapos dumami sila ng dumami. Diba? Ganun lang kasimple yun. Hindi mo naman kailangan maging super genius para ma-analyze yan na magkaiba ng trabaho yan. Pagkukumparahin mo, buti pa yung technician nagawa, yung engineer hindi. Parang anong ibig sabihin no? Magaling yung technician, yung engineer hindi. Kaya minsan magkukumpara tayo ng mga bagay-bagay, kailangan pag-isipan muna natin. Kasi pinapaliwanag ko din yan sa mga customer ko. Halimbawa, nasa call center ka, mas malaki kinikita mo kaysa sa technician. Pero hobby mo, magkalikot. Pwede ka magkalikot, pero kung makakalikot ka, masasayang mo yung oras mo. 'Di ba? O ando na tayo kung di sinakripisyo mo yung oras na pwede kang kumita. Ganun lang naman kasimple yan. Kaya sa mga nagdi-DIY din or gusto mag-DIY, pinapaliwanag ko sa kanila yan. Lalo na kung mga professional na tao, yung may mga trabahong malalaki. Sabi ko, gawin nyo yung pagdi-DIY kapag bakante kayo or may free time kayo. Or willing nyo isakripisyo yung araw nyo sa pagdi-DIY lang. Kasi kung magdi-DIY ka dahil nagtitipid ka, ay mali po yun. Bakit ko nasabi? Halimbawa, ikaw may trabaho kang maayos, malaki sweldo mo kada araw, malaking sahod mo kada araw. Sabihin na natin may sira kang amplifier, DIY mo. Tsamba na kung mapagana mo within 30 minutes, isang oras, hindi panalo. Paano kung maghapon kinalikot mo, hindi pa nagawa? Paano yung araw mo? Nakikita ka sana na malaki. Wala. Diba? Wala. Sunog na yun. Tapos inabot ka pa ng isang araw pa uli bago mo nagawa. Ayun, nakalibre ka ng 1.5. Pero ang nawala sa'yo parang ganun lang yan. Ganun lang ang ibig sabihin doon. So sa mga sakto lang yung comprehension o average yung comprehension, makukuha nyo yung ibig ko sabihin, yung pinupunto ko. Sa mga mababa ang comprehension, baka sasabihin, ano po pinagsasabi ng taong to? Malamang hindi nyo ako maunawaan. Kaya mga boss, wag natin pagsasabungin yung magkaibang trabaho. Diba? Wag natin pagsasabungin. Wag natin ikukumpara na yung hindi kaya ng isang tao tapos kaya mo, ibig sabihin ay magaling ka na kaysa kanya, ay mali po yun. Maling yan, maling mindset ng tao yan. Hindi po tama yan. Magkakaiba tayo ng trabaho, pero na lang talaga kung super yabang mo, gusto mo lahat ng trabaho, alam mo, mayroong mga jack of all trades na tao na a little of it something, a little of this, a little of that, parang ganon. Lahat may alam siya, pero master of none. Ganon talaga mga boss. Upload ko na to. Kung may manood, okay. Kung walang manood, salamat pa rin. At least nag-share lang ako ng opinion. Salamat.